ng fulfillment ng duty niya sa buhay mo para bigyan ka ng anak. Na pag nabigyan ka kanya ng anak, you can go on with life without this person. Kasi na-fulfill na niya yung duty niya sa iyo. Malamang gano'n yung tadhana ng taong ito. Naintindihan mo ba? Ako hindi. Diba? Tama. Okay, tama. Ganito, Angel? Po. Okay, bilang mahal mo ang boyfriend mo at wala kang magagawa, parte na ng kanyang buhay yung anak niya, at yung anak niya, kailangan, di ba, na yung relasyon nila nung kanyang best friend na may anak sila kamo, ma-maintain sa mapayapang paraan, bakit hindi mo kaibiganin na lang yung girl? Huh? Di ba? Kasi kung if you end up together for a lifetime na lalaking ito, panghabang buhay na nandiyan yung taong yan sa paligid ng boyfriend mo. Papa Jack. Gusto mo ba na panghabang buhay may kaaway ka? Siyempre hindi. Na mahalaga rin naman sa sa boyfriend mo? Hindi po. O, sige na, mag-reach out ka na. Hindi naman... Hello po. O, hindi naman importante kung sinong tama o sinong mali sa kwentong ito, di ba? Ang importante, payapa ka, di ba? May peace of mind ka. Pero Papa Jack, hindi po bang malayong... Lakasan mo. Hindi po bang malayong mangyari na, ayan, close pa rin sila. Hindi po ba malayong mangyari na, syempre, may mangyari ulit sila kanila. Na magkembang na naman sila. Oo, kasi diba, Honestly? Oo. Malaki yung possibility, syempre. Diba po, yun po yung iniiwasan ko. Yun nga. Kaya ipakilala mo yung sarili mo in a good faith, di ba? Para mahiya sa yung girl. Para irespeto niya yung relasyon na meron kayo. Kung aawayin mo siya, kung man yung girl, kung aawayin mo ako yung nanay ng anak namin, aakitin ko ang guy. Papakita ko yung mga kamot ko. Diba? Ay, biganin mo yung girl para irespeto ka niya. Siya na nga po nagsabi na ayaw niya sa akin. Paano ko pa siya kakaibigan? Alam nga naman gustuin ka niya agad, ikaw yung kaagaw niya. Siyempre, ayaw niya sa'yo. Mag-reach out ka. Ayaw mo, kasi makipag-away ka na lang. Siyempre po, ayoko. Diba? Mag-reach out ka. Mahirap talagang gawin niya kasi lalo insecure ka pa naman. Mahirap talaga gawin yan. Okay na. Okay. Napala ka ba ngayon? Wala naman eh. Yung timba Hindi ba? Ano yun? Pintuan po yun ng cabinet. Pinto ng cabinet? Magkapagkaibigan ka na lang. Wala ka nang magagawa yan di ba? Parte na ng buhay ng boyfriend mo yan. Hayaan ko na lang din sila maging close. Alam mo, mas magandang close sila. Wag naman yung tipong magkikembular sila. Pero tama lang na yung relasyon nila, payapa, kasi may anak sila eh. Doon nga po nag-umpisa yun sa pagiging close nila, hanggang sa naging close pati body nila. Angel? Po? Makipag-break ka na. That's the only way for you to have a peace of mind. Other than what I'm telling you, sabihin mo nga sa akin meron kang ibang naiisip na paraan? Hindi naman po magiging masaya pag nakapag-break ako sa kanya. Lakasan mo. Hindi naman po magiging masaya pag nakapag-break ako sa kanya. Then you are confronted with only one, di ba, option. Mag-reach out ka dun sa girl. Lagi mong tatandaan na sa paningin ng girl, kaagaw ang tingin niya sa'yo. Ikaw yung nang-agaw ng tatay ng anak niya. Ganon ka sa paningin niya, not unless you do something para baguhin niya sa paningin niya. Dahil itong lalaking ito, magpalit man niya ng girlfriend, palitan ka man niya, yung babaeng yan, hindi niya pwedeng palitan bilang nanay ng anak niya. Permanente ng bahagi ng buhay niya yan, and you have to accept the fact. Siguro nga. Kailangan kong tanggapin. Siguro nga, nahihirapan lang ako ngayon kasi hindi pa ako sanay sa ganitong relasyon na sobrang nashock po talaga ako yung nalaman ko yung kasi yung mga times na yung unang pagkakilala namin, magkaibigan kami, akala ko binata siya. Sabi ko, ngayon lang akong, if ever na maging kami, ngayon lang ako makakilala ng gano'n na lalaki na gano'n na edad, tapos binata pa. Tapos biglang nag-boom nung 2 months kami na sabihin niya may anak siya. Actually, Papa Jack, hindi rin naman niya po alam nung naging kami. Hindi rin po niya alam. So, hindi ko rin siya masisi kasi hindi ko rin masabi na sinungaling siya kasi or niloko niya ako. Kasi kung nakaanta may boyfriend mo, ano gusto sabihin sa kanya? Natutulog po siya, pero... Kunyari lang. Opo. I just wanna know how you feel.
mahal na mahal ko siya. Sabihin mo sa kanya anong bahagi ng buhay, anong bahagi ng buhay mo nakalaan sa kanya, ng pagkatao mo? Buhay ko, pagkatao ko. Hindi, pagkatao nung kalabaw sa kanto. Buong pagkatao, kaya kong i-share sa kanya. Gusto kong pigilan yung isip ko na siya na yung magiging partner in life ko kasi nga na-hurt ako sa mga every time na tumatawag yung girl sa kanya, tapos wala naman kakwenta-kwenta yung sinasabi, good night, matutulog na ako, ganyan-ganyan. Kahit di ko pinahalatang na-hurt ako, nasaktan pa rin ako, pero kahit ganon, iniisip ko na lang yung sinabi ko sa sarili ko na maraming consequences na darating na kailangan kong tanggapin dahil sa ganyang sitwasyon niya. At salamat dahil pinapatunayan naman niya sa akin na deserving siya. Yun nga lang, siguro nga masyado pa akong hindi ko pa talaga matanggap yung ganyang sitwasyon. Hindi pa ako sanay sa ganyang relasyon. Tanggap mo na ba o hindi pa? Ano ba yung totoo? Unti-unti ko pong tinatanggap. Pero hindi ko pa po masabi totally na tanggap ko na. Kasi kung talaga mahal mong boyfriend mo, diba, this love will guide you to kasi nahihirapan pa rin po ako kapag ganyan. May mga times natatawag yung girl, wala namang kakwenta-kwenta yung sinasabi. Gusto ko sana papadya kasi kung Angel! mag-uusap po, hello po. Kung insecure ka, insecure din yun sa'yo. Kaya nagagaganon yun. Siguro. Tapos mga maliliit na bagay sa edad niya, kailangan pa niyang ganun, makapag-away na parang bata. Siguro, insecure nga siya. Pero kung ano man, good luck na lang sa baby nilang dalawa. Sana maging, lumaki na malusog yung bata. Angel, question. Angel, hello. mahal mo ba yung bata? Mahal siya ng boyfriend ko eh. Siyempre, mahal ko po siya. Okay, very good answer. Salamat sa pagtawag. Apo. I only know one thing here. Angel, you love your boyfriend so much, tama? And you're willing to go through anything basta kasama mo siya? Alright? Opo. Kasama sa bagay na pagdadaanan mo, di ba? Ay tanggapin yung mga bagay at tao mahal mo. Opo. It will not be easy, di ba? And this will not happen overnight. Mahabang panahon. But what's good tonight is willing ka na pagdaanan yan kahit alam mo mahihirapan ka. Opo. Salamat sa pagtawag. Okay. Thank you po, Papa Jack. Walang anuman. Ay, nako, pag-ibig nga naman. Pag umasok sa tutot ni Numan. Next month lang. Delayed ka na. Layo. Ceylon Jing! Good evening sa iyo. Nakakita ka na naman ng Chowking dyan, ha? Gutom ka ba?